In this video, we will answer activity 13.7, percentage of net credit sales. So sige, ano ba yung hiningi sa problem na to? Okay? Number 1, i-compute daw natin yung bad debt expense. Okay? So sige, recap lang natin, no? Pag sinabi nating percentage of net credit sales, okay, yung percentage dito, i-multiply siya sa net credit sales. Okay? At kung ano man yung lalabas, okay, yun ay ang tama, bad debt expense. Okay? So sige, compute natin. So yung percentage given na sa problem. Okay? So we have 2% andito. Okay? Next, we have ito, net credit sales. So paano natin siya i-compute? Okay? So dapat yung sales na dapat credit, okay, or yung sales on account at saka dapat net of discounts. O sige, let's start. So meron tayong given dito na sales na 6 million. Kaso 100,000 daw dito ay attributable sa cash sales. Okay, so anong gagawin natin sa 100,000? Tama, i-deduct natin sa 6 million para ang lalabas ay credit sales. So sige, type natin. Okay. Next, ito naman sales returns and discounts. Okay. Kaso, sa sales returns and discounts na to, okay, yung 10,000 peso dito is attributable sa cash sales. Okay. So, paano natin i-make sure na yung i-deduct natin na sales returns and discounts ay yung sa credit sales lang. Okay? So, anong gagawin natin sa 10,000? Tama. Ang gagawin natin sa 10,000 ay ima-minus natin dito sa total sales returns and discounts para yung lalabas lang ay yung attributable sa credit sales. Okay? So, anong gagawin natin dito sa 10,000 na to? Tama. Ima-minus natin siya sa 60,000 para yung lalabas na amount ay sales returns and discounts na attributable lang sa credit sales. So, sige. 60,000 minus 10,000, ano? Tama, 50,000. Okay. So, magkano? Okay, 6 million minus 100,000 minus 50,000. Sige nga. 6 million, okay, minus 100,000 minus 50,000. Ayun. 5,850,000. Okay. Pwede na ba natin i-multiply yung percentage of net credit sales? Pwede na. 5,850,000 times 2%. Ayun. So, ang sagot sa number 1 ay 117,000. Ayun. So, next. Compute naman daw natin yung ending balance ng allowance for doubtful accounts. Okay, so paano natin i-compute yun? Sige, i-fill up muna natin tong pro forma or itong T account ng allowance for bad debts. Sige, beginning balance, given ba? Ayun, given. Okay, 80,000. Next, recovery, given ba? Oo, andito, 10,000. Next, ito, bad debt expense, given ba? Oo naman, syempre, andito oh. Kaka-compute lang natin, 117,000. Next, yung write-offs. Given ba? Ayun, given din, 50,000. Ayun, so magkano lahat? Okay, or magkano yung ending balance ng allowance for doubtful accounts or bad debts? Sige. Okay, 80,000 plus 10,000 plus 117,000 minus 50,000. Sige, compute natin. 80 plus 10 plus 117 minus 50. Ayun, so 157,000. Okay, yung ending balance ng allowance for doubtful accounts. Now, next, i-compute naman natin yung net realizable value ng accounts receivable. Sige, so paano nga ba natin ma-determine yung NRV ng AR? So, accounts receivable ending minus allowance for bad debts end is equals to accounts receivable at net realizable value. So, given ba ang accounts receivable ending balance? Yes, given. Okay? So, sige, input na natin. 1,500,000. Okay?
minus ano yung ending balance ng allowance for bad debts? Tama, 157,000. So, magkano? Okay? Sige, 1,500,000 minus 157,000. Ayun. So, yung net realizable value ay 1,343,000. Okay. So, that's how you solve activity 13.7. Next, we will answer activity 13.8 in another video.